Sa aking pagdating sa Iwate, Japan, sinalubong ako ng kakaibang kulay ng autumn o taglagas. Malamig ang simoy ng hangin. Konnichiwa! Konnichiwa! Pero dama ko ang mainit na pagtanggap ng mga taga rito. Sila ang mga taong gusto kong makilala ng lubos. Sa tulong ng dagat, palengke, kusina, at hapag. Sabi nga, makikilala mo ang isang kultura sa pamamagitan ng pagkain. Kaya sa biyaheng ito, magpapakabusog ako sa kwento. Isa ang sushi sa mga paborito kong pagkain. Pero iba raw ang sushi na gawa ng isang tunay na sushi chef sa Japan. Ang paghahanap ko sa masarap na sushi nagsimula sa San Rico Ko sa Miyako City, bahagi ng Iwate Prefecture. Ang coastline na may habang 600 kilometers ang pinagkukunan ng karamihan ng seafood sa Japan. Nakita ko ng malapitan ang mga mangingisdang Hapon. Naka-uniforme, parang hindi galing sa pangingisda. Sa bangka pa lang, pinipili na nila ang mga isda ayon sa uri at laki. Sa dami ng isda, maraming uwak ang nag-aabang ng pagkakataong makadagit ng pagkain. Sinisilid ang mga isda sa maayos na lalagyan, tsaka tinatabunan ng yelo. Pagkatapos, dadalhin na sa katabing fish port. Itong San Rico Coast ang isa sa pinakamayaman na fishing ground sa buong mundo. At itong fish market na ito, dito binibili yung mga isda na ginagamit para sa sushi. Pero syempre, bago yan bilhin, pinipili ng gusto. Kung titingnan, hindi mo iisiping sinira ng tsunami ang Miyako Fish Port. 1 taon at 8 buwan na ang nakararaan. Nakatatak sa alaala ng mga taga rito ang araw na umahon ang mga barkong pangisda mula sa dagat, dala ng mga dambuhalang alon. Tinangay ng tubig ang ilang bahagi ng fish port. Parang laruang naglutangan ang mga kotse at bahay. Ito ang araw na nakamulat ang mga tao habang binabangungot. Para sa ilan, pagluha na lang ang paraan para mailabas ang damdaming hindi maunawaan ng isip. Kung naglatay man ang hagupit ng tsunami sa pagkatao ng mga taga rito, hindi na ito makita ng isang bagong saltang tulad ko.
Dahil sa araw na ito, abala sa trabaho ang masisipag na Hapon. Isa sa kanila si Hajime Ito, tagabili ng isda para sa isang kilalang sushi chef sa Miyako City. Dahil hindi niluluto ang isda para sa sushi, tanging ang pinakasariwa lang ang maaaring gamitin. Sa dami ng iba't ibang klase ng isda rito, hindi basta-basta ang trabaho ni Hajime. Habang abala ang lahat, napansin kong malinis ang palengke at hindi amoy isda. Maya-maya pa, simula na ng bentahan. Kaya pala kanina, yung mga kalalakihan na to, tinitingnan na nila yung mga isda. Tapos ngayon, una-unahan sila sa pagbili, oh. Ayun, sold. May mga pagkakataong hindi nakukuha ng fish buyer ang isdang kursunada niya. Kaya sa buong proseso, tutok na tutok ang mamimili ng isda. Hindi nagtagal, nakarami rin ng nabiling isda ang fish buyer. Dahil sa mga tulad niya, hindi na kailangan pumunta sa palengke ng sushi chef. Kadalasan din, nagtatagal ang ugnayan ng chef at ng fish buyer, dala na rin ng pagtitiwala at respeto sa isa't isa. Ohayo gozaimasu. Sandra desu. Ang batikang sushi chef ng Miyako City, kaharap ko na. Bukod sa gusto kong matikman ang pamosong sushi ng Miyako City, sabik na rin akong marinig ang kwento ni Chef Masahito Otomo. It's beautiful. Kirei. Kirei, ah? Sa kusina, nagkita sina sushi chef Masahito Otomo at ang kanyang tagabili ng isda. 最近下が少し黒くなる色がますかと何か色が。Dahil nasa likod lang ng bagsakan ng isda ang sushi house na ito, garantisadong sariwa ang isdang ginagamit ng chef sa sushi. よりはもう信頼関係です。もう何十年も付き合ってからね、ずっとお魚屋さんもほれいろいろ苦しい面もあるから例えばねみんなうち昔にそのビンビンしたいいのだけも来れないし、まあその辺はこう長年のやり取りで。だってね。いいお魚は刺身で使えばいいし、そうじゃないのはね、煮魚とかそういう焼き魚に使えばいいし、なんだけそれはもうね、お互いで分かり合ってないです。まあ、自分のどれだけいいお魚を入ったって無理な話なんですし、魚屋さんもその市でとりあえず全部こうバッとはげっかってはなかなか難しいですしね。ましてや毎日取れない魚もありますし。Tatlo ang tauhan na tinitrain ni Chef Masahito at isa rito ang kanyang anak na si Shunsuke. マグロはこれは使いねえこと使いねえあっちのちょっとさばいてしまってKaya sinimulan na ni Shunsuke ang paghahanda
para sa mga isdang gagamitin ng kanyang ama sa sushi. Marami pang isdang hihiwain si Shunsuke para matutunan ang kaalamang 30 taong inipon ng kanyang ama. Sabi nga ni Chef Masahito, taon ang binibilang bago masabing bihasa ka na sa paggawa ng sushi. Lalo pat ang sushi ay isa sa pinakakilalang cultural Japanese cuisine sa buong mundo. よく昔は下積み何年して仕込みが何年とかってあったんですけどね、もうざっと見て10年ぐらいとかってこう感覚が多いなんですけど、今時代がねこういう時代ですから、早く仕事を覚えてもらった方がね店のためにも役に立つし、ですからもうできればなるべく早く、はい、寿司の場合ですとやっぱり修行、魚は要するに魚の種類ってあっても春から冬ね、春からずっとこう春夏ね秋冬、魚の種類もこうずっとあるわけじゃないですかね。ですからそれをこうずっとこう取得するとやっぱり時間はかかりますね。Nang pumwesto na ang mag-ama sa counter ng kanilang sushi restaurant, nagsimula ang tahimik nilang pagtatrabaho. Sa katahimikan, rinig ko ang pagdaan ng talim ng kutsilyo sa laman ng isda. やっぱり一番の問題はですね、お魚をやっぱりこう出せる、例えば生きたお魚っていうのはあまり食べてもこうそういうのはちょっとこう歯ごたえとかいろんな面で出せる瞬間っていうのはね、そういうねこう身近なものなんですけど、今日はこれは出せないとか、これは明日に出した方がいいとか、そういうこう判断とか、お魚もやっぱり時期によってこうずっとこう変わってきますから、全てが自分たちの持った通りいい魚が入ってくるわけでもないし、そういういろんなことをこう、教えながら、もう簡単にこうってわけじゃないんですけど、寿司の場合は。Matapos ihanda ang iba't ibang klase ng isda, nagsimula na ang aksyon. Nakamamangha ang bilis ng kamay ni Chef Masahito kapag gumagawa ng sushi. Pero mahabang karanasan daw ang kailangan para magawa ito ng tama. Sa paghawak ng Japanese rice halimbawa, dapat tansyado mo ang galaw ng iyong daliri. こだわりってのは技術食ですから、要するにわさびをつけてこの寿司のご飯の中に、空気をそっちがだからその機械ではなかなかできないように、必ずこうやって中に空洞を作るようなこう感じで。 Dahil sa paggamit ng kamay, natatansya rin ni Chef ang tamang sukat ng kanin sa bawat piraso ng sushi. Habang may hawak na kanin ng kanang kamay, ipapahid na ang wasabi sa isda. Pampatay daw ito ng bakterya. At saka ipapatong ang isda sa kanin. Nakatutuwang panoorin ang tiyak at eleganteng posisyon ng mga daliri ng chef sa paghulma ng sushi. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang mga customer ni Chef Masahito para mananghalian. Marami kasi sa kanila, suki na ni Chef kaya nagkwentuhan sila habang inihahanda ang sushi. 宮古で一番美味しいお寿司屋さんだから。とっても美味しい店です。ネタがすごく新鮮ですね。Ang mga customer na pabalik-balik ang palatandaan ng tagumpay ng sushi restaurant na ito. Pero sabi ni Chef Masahito, minsan na niyang inakalang mawawala sa kanya ang lahat ng ito nang tinamaan ng tsunami ang kanyang lugar noong Marso 2011. 津波が来て店は
もうこう店のね大体上、大体一軒丸々こうかぶった感じですから、もうほとんど傷んでました。壊れてました。なんかね、店っていうような感じじゃないですよね。Ganito yung itsura ng kwarto na to after ng tsunami. Pero wala pang 2 taon, nakabango na si Chef Masahito mula sa trahedya. 自分が仕事を辞めると結局その働いてる人っていうのも収入もなくなるし、働く場所もなくなるし、ですから私はそういうのを考えてもすぐ決断したんですよ。Pihadong marami sa mga customer ni Chef Masahito naranasan ang pananalasa ng tsunami. Pero hindi na ito mababakas sa kanilang mga mukha habang ninanamnam ang espesyal na pananghalian. Dahil sa mga Hapon, ang sushi ay hindi lamang pagkain, kundi mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Daan-daang taon na ang nakalilipas nang unang mabanggit ang salitang sushi sa mga sinaunang kasulatan ng mga Hapon. Kaya naman ganun na lang ang halaga ng pagkain ito para sa kanila. Iba't ibang uri ng sushi ang nakita ko. Merong isda at pusit. Meron ding ikura o itlog ng salmon. Ang kulay dilaw na sushi, uni o sea urchin. What? Nang ilatag na sa harap ko ang nagagandahang sushi, kailangan kong magpakita ng respeto sa mahalagang bahagi ng Japanese culture. Tinuruan ako ni Chef Masahito ng tamang paraan ng pagkain nito. Sabi ni Chef, ganito raw ang tamang pagkain ng sushi. Tagilid mo, gamitin mo yung kamay mo para hindi madurog yung kanin. Tapos, isasawsaw mo siya, yung isda na side, ang isasawsaw mo hindi yung kanin para hindi madurog. At oo nga pala, kailangan mong isubo ito ng isang subo lang lahat. It's good. Iba pala talaga ang pagkain ng sushi na gawa ng isang Japanese sushi chef. Lasang-lasa ang sariwang isda at ang Japanese rice parang natutunaw sa dila. Pero bukod sa masarap, ang pagkain ng sushi sa lugar na ito ay isang karanasan. Isang bahagi ng mayamang kultura na nahahawakan, nalalasahan, nararamdaman. ですから例えば今日が美味しいから明日美味しいがやっぱりですからそれが自分の結局努力になるわけです。毎日毎日こう気を使っていいのを出してやろうやっぱりこう心構えですかね。ですから私たちは自分の店を良くしようと思いますから、ですから毎日毎日こう気持ちをやっぱ込めて毎日作ってるわけなんです。Sake ang paboritong inumin ng mga Hapon. Punta tayo ngayon sa isang sake brewery. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. I'm Sandra desu. Furuta desu. Yes. ようこそ岩手。校長の方ご案内いたします。 Okay. Kailangan kong magsuot ng ganito dahil sensitibo yung paggawa ng sake. Hindi lang para mapanatili ang kalinisan, kundi para maiwasan yung pagpasok ng bakterya na maaaring makaapekto sa lasa ng sake. I'm ready!
Dahil nasira ng tsunami ang sake brewery ni Mr. Fudorate sa bayan ng Utsuchi, ang brewery na ito muna ang gumagawa ng sake para sa kanya. Dito yung sake. Yeah, I can smell it. Nung binuksan niya, naamoy ko na kaagad yung sake. Bango? Yeah? Smells good. I want to drink. Just kidding. Sa isang kwarto, ipinakita sa amin ang sinasabing puso ng paggawa ng sake. Dito dinedevelop ang pinaghalong koji mold at steamed rice. Napansin kong walang suot na pang-itaas ang mga kalalakihan. すごくあそこは麹室といいまして、麹を作る部屋なんですけれども、室温が、32度から高い時は40度ぐらいまで上がります。でそういう時に上着にほこりがついたりしたとか、あとは汗がそのまま、シャツについて汚染されるっていうことを防ぐために、まずはきれいな体で入って麹を作っています。Ang sake ay gawa sa steamed rice na hinalo sa yeast at koji. Sumasa ilalim ito sa fermentation na umaabot ng 1 buwan. Maingat ang paggawa ng sake dahil pwedeng maapektuhan ang lasa nito ng ilang bagay gaya ng kalidad ng bigas, dami ng tubig at temperatura habang ginagawa ang sake. Kaya naman sa bansang kasing moderno ng Japan, mano-mano pa rin at hindi ginagamitan ng makina ang ilang bahagi ng paggawa ng sake. Malapot pala to kaya mahirap eh. Parang medyo ano siya, medyo putik na malambot. Push, push and ayan, pull. Push and pull. Tapos niikot kami. Parang sumasayaw pala to. Nakapagod. Buti na lang malamig dito sa Japan. Am I doing good? Good. Good? It's difficult, ha? Malaking tulong ang mahabang karanasan ni Hidemine Fudorate sa paggawa ng popular na inumin. 日本という国は四季のある国ですよね。春、夏、秋、冬と、すごくお酒造りには気温っていうのが関係あって、一番寒い冬に作るのが大変美味しく、できるお酒ということを言われています。私たちも寒い時期に作るのが大変作りやすくいい酒を作れる時期だと思っています。 Sa planta ng sake, laging nakangiti si Mr. Fudorate kapag pinapaliwanag sa akin ang proseso ng paggawa nito. Napaisip tuloy ako kung paano niya tinanggap ang pagkawasak ng kanyang sake brewery sa tsunami noong March 2011. Matapos ang pananalasa ng dambuhalang alon, nagkaroon pa ng malaking sunog. Hindi lang planta ang nasira, kundi pati bahay niya. Marami rin sa kanyang mga empleyado ang binawian ng buhay. January 2011, nakunan pa ng Iwate TV crew si Mr. Fudorate na gumagawa ng sake sa kanyang dating planta sa bayan ng
Makalipas ang 2 buwan, nawala lahat ito. Ngayon, binobote ni Mr. Furudate ang bagong pag-asa sa ibang bayan sa Morioka City. こちらの方の、お酒です。桜青、こちらがですね、岩手の、盛岡の地酒、今この工場で作られている大変美味しいお酒です。Ito yung sake na ginagawa dito sa brewery na to. And then this one. こちらの浜娘、私どもが、この工場で、加わって作らせていただいているお酒です。こちらの方も大変美味しいです。Ito yung sake na ginagawa niya. Musume, ang ibig sabihin sa wikang Hapon, anak na babae. So kapag nakikita nyo po na iniinom ng ibang tao yung sake na ginawa nyo, anong nararamdaman nyo? 大変嬉しいです。で、私のお酒は浜娘と言いまして、娘のように、育てたいと思ってますので、ちょっと大げさかもしれませんけれども、娘がどう評価されているのかなというふうな気持ちで聞いてます。Ang dedikasyon ni Mr. Furudate nadala na rin ng kanyang mga tauhan. Tulad ni Kaori Tarifuji. 一つのものに向かってみんながなんか心が一つになって動いてるっていうお酒っていうのはそういうところから生まれるんだなっていうのを、知りました。あとそのお酒によって人がつながっていくというか、その飲んで終わりじゃなくて、作るのも飲むのも人と人とつなぐそのなんか役目っていうか、そういうものになっていることがすごく素晴らしいなと思いました。Sa ilang araw ko sa Japan, nakita kong hindi pala kayang wasakin ng tsunami ang tibay ng loob ng mga Hapon. Katunayan, sina Chef Masahito at Mr. Furudate patuloy na nasasabik sa sorpresang dala ng bawat bukas. Sa isang tradisyonal na sake bar, madalas nagsasama-sama ang mga Hapon para magkwentuhan. Espesyal ang araw na ito dahil ipapatikim ni Mr. Furudate sa amin ang saking ginawa niya. Oh, now it's my turn! I can't. Sabi nila ganito raw dapat. Good. Ang ngiti ni Mr. Furudate sa isang simpleng komento, walang kapantay na halaga. 瓦礫はなくなりましたけれども、前いた場所に戻れることもなく、まずはここで少し力をつけながらお家にいつか帰る日を、目標としてやっていこうと思ってます。乾杯。Straight? No. Wala na ang bakas ng hinagpis. Puro pag-asa. Isang dahilan para magsaya sa piling ng mga bago kong kaibigan. この、お酒の中に、たくさんの人の気持ちが入ってるっていうことを伝えたいです。作れるような環境に持ってきてくれた周りの皆さんのそういったのが全部このお酒にこもってるんだよっていうことを伝えたいです。
Matapos matikman ang dalawa sa pinakakilalang pagkain at inumin dito, masasabi kong mas naunawaan ko ang kultura ng mga Hapon. Dahil ang sake at sushi ay lalo pang pinasarap ng kwento ng pagbangon ng mga taong gumawa nito. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.